Marcos loyalist. As per doon sa record ko na nakabookbind ng halos isang dangkal na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga, meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City, meron ako sa NCR, sa Valenzuela, meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City, meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province, meron din tayo sa Aklan Province, meron tayo sa buong dito sa Panay Island, meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Visayas, meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Pulo-Sulu. Yun ang network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto niyo makita, nandun sa office ni BBM yung halos isang dangkal na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga butante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question. Good afternoon po. Yung regarding po sa sinabi niyong katanungan na kung bakit pinili namin si BP Sara na maging Pangulo at maging kahalili ni Sir Chad Singson, sir. Una kasi, sir, si BP Sara po, nakikita namin bilang Vice Presidente na hindi niya binipersonal ang lahat na bagay. At ang nakikita pa namin, sir, pareho silang dalawa na parehong naglingkod na may malasakit sa kanilang nasasakupan. Marami na po nangyari kay Bibi bilang Bibi Presidente. Subalit personal po ginagawa sa kanya at binaliwala lamang niya ito. Dahil ang sa kanya maglingkod sa mamamayan at marami ng problema ang bansa. Lugmok na ang bansa. Ang inisip niya kung paano tayo makakaahon. So, sa dami na pong Vice Presidente sa Pilipinas, itatanong ko lang po, yung ginawa po ba ni BP Sara bilang Vice Presidente ng bansang ito, nationwide po na may network ang BP, right? Diba? Ang dami niyong opisina sa iba't ibang lugar. Na ibig sabihin po, sa oras ng sakuna, mabilis lang ang kanyang tugon sa pagtulong sa kahit anong sakuna. Kahit ano pang nangyayari sa lugar na yon, mabilis kasi mayroon siya doong opisina na mabilis maiparating, ma-responde ang tulong ng isang BP Presidente. Ang ginagawa po ngayon ni BP Sara po, Pangulo na po eh. Dahil sa Pangulo, sa ngayon, karamihan po, hindi lang ilan, nangangamba. Dahil makikita naman natin, walang leadership. Diba? Makikita natin ang OFW. Walang direksyon kung paano sila aakapin sa mga nangyari ngayon sa silangan, gitnang silangan. Hindi katulad dati ng dating Duterte na pandemic, instead na lahat mga matakot. Pero dahil sa serbisyong Duterte, kahit nasa loob lang ng bahay, busog kami. Nabuhay kami kahit walang trabaho. Ang nangyari ngayon sa bansa na to, sana magising na ang lahat. Bakit po? Dahil pa nating pandemic. Dahil
dito pa lang sa bakit kami nag-declaration of support na si Chavez Singson maging pangalawang Pangulo kay Bibi Sara dahil pareho silang nakikitaan namin ang kanilang lugar. Malinis! Ang mga tao sa lugar ni Chavez Singson, binibigyan niya ng kalupaan na walang tirahan. Binibigyan niya ang kabuhayan, katulad din ng mga Duterte. Ang malasakit nila sa mamamayan, makikita nyo sa mga gawa. At may respeto ang bawat mamamayan sa kanilang pinanunungkulan. So ito po ang aming deklarasyon na si Sara Duterte, busy man ang tinatawag natin ngayon sa kanya, pero ang kanyang mga ginawa nationwide, daig pang ang Pangulo. Kay Sara Duterte, ang bansa ngayon may direksyon. Pero kay BBM, kaya ako nagising BBM bilang leader mo nationwide unitem. Dahil ang ginagawa mo, puro in denial, puro promising, puro pangako, at puro patawa-tawa na lang, nasa seryoso na ang bansa. Dahil pa ngayon ang pandemic, 17 trillion na ang pera na nailabas. Samantalang during Duterte, ilang trillion lang ang nailabas, pero halos buong pamilyang Pilipino nakinabang, nasa loob ng tahanan, hindi nag-worried. Ngayon po, kailangan po tayo maghanda na bawat pamilya. Bakit? Dahil dito, pagtaas ng gasolina, tataas na ang lahat. Saan tayo aasa? Wala po tayong aasahan kahit sa ayuda, dahil pili lang po ang magkakaroon ng ayuda. Sa chopper nga yung 5,000 ayuda nila, hindi na nga rin hindi na nga kasya ayon sa mga driver. So, dito napakasakit po. Kailan pa tayo magising? Ang bansa natin mawawala na. Dahil wala po tayong tamang direksyon, wala po tayong timon. Dahil ang Pangulo dapat may timon na bawat salita niya sinusunod at may natatakot sundin. Kaso po wala. Karamihan nakangiti pag nagsasalita si BBM. Kahit bata, pag naririnig na nagsasalita siya, nakangiti lang siya. Nakangiti ang mga kabataan. So, wala po talaga tamang direksyon. So, ito po ang masasabi ko. Bilang loyalista, dati, na mga Marcos, ako'y nagising na hindi niya kayang gampanan ang pagiging Pangulo niya ngayon. Yun lang po. Maraming salamat. Good afternoon po. Nasa 12 po kayo. Kanina po sabi ni Mr. Jerez ay representative siya ng Solid North. Sa 12 sa inyo po, ano yung lugar yung nasa panel na nire-representative nyo? Lugar at or organization. Thank you po. Mula po kay Ma'am Karina. Thank you. Ano pong lugar yung nire-representative nyo o organization? Ako, ever since 1986 pa lang, wala kami, hindi ako nag-leader, wala ko nag-fight, Okay. Ma'am, pakilala muna po. Hindi. Hello. Okay. Mula sa Paul, ever since nung nawala na si Apo Marcos, wala ka, ano lang kami, as advisor, ang grupo. Hindi ako nag-leader as advisor, pero ever since, kasama na kami sa coup. Alam ko, mga kasama ko, mga military, kasama kami. Pero, hindi ko sinasabing, kaya yung mukha ko kilala as loyalist. Ako, kaya ako nagising siguro ngayon. No, akala ko itutuloy ng anak yung ginawa ng tatay na maayos.
Kaya, as a supporter, no, tsaka hindi ako katulad ng iba na kung makikinabang, okay. Ang importante sa akin, bayan. Lahat nagmahalan. Namimili ako. Imagine, nag-umpisa tayo sa sibuyas, sa bigas, lahat ngayon. Eh siguro nung pandemic, kung si Marcos na nakaupo, baka marami ng tahimik tayo, patay na ngayon. Kaya, siguro, hindi kami pumaligtad. Inaamin ko na budol ako. Kinampanya ko yan. Pinaglabang ko. Kaya, kahit saan ako umikot, maraming nakakakilala sa akin as loyalist. Pero, ngayon, ayoko na. Kaya, hindi ko masasabing marami akong grupo. Kasi, supporter ako ever since. From 2 hanggang ngayon. Pero ngayon, ayoko na. Sorry. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala si Felix Kaurugan. Isa din po akong Marcos Royales. Ngayon, isa ako sa mga nakikisama sa dito sa grupo namin. Yung gusto kong sabihin ay nasabi na po ng aming masama si Ferdinand. Katulad ng kasi ang aking gusto kong sasabihin ay nasasabi na. Kaya yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Reggie Juliano po. Konting background lang po sa aking pagka-Marcos Loyalist. Dati po akong empleyado ng Ministry of Human Settlements. Ngayon po, DSUD. Yung po gumagawa ng mga Greece housing, livelihood, at saka community organizing. Ngayon po, siguro hindi ko na ipapaliwanag bakit ako Marcos Loyalist. Dahil ang naging boss ko si Mrs. Imelda Marcos. Nagkataon lang po na ngayon siguro, bakit hindi ako Marcos Loyalist ng junior. Pero ako po ay loyalist ng senior at saka si Madam Imelda. Ang akin pong ginagalawan po ay hindi lang po Marcos Loyalist organization. Nakasama ko po yung mga dating 1980s dahil po ako po isa sa tinamaan sa EDSAhan 86 na wala na po ng trabaho. So katulad sinabi kanina ni Karina, mga sunod-sunod na mga kalian, nagpupundita para may balik si Marcos Senior, kasama rin po ako doon. So ang amin po grupo, hindi mo pwedeng sabihin ano bang grupo mo. Kasi sa buong Pilipinas po ito. Ang Ministry of Human Settlements po ay buong Pilipinas din. Kaya ang network ng Marcos Royalist po talaga naghanap. Ang naging problema lang ngayon, tulad na sinabi ni Karina, nabudol din po ako. Pero ang pagka-Marcos Royalist ko sa ama at saka sa ina ay nandoon. Hindi lang transferable sa anak. So, salamat po. Hello. Good morning po.